ito po si Glenn sa Glenn's Hobbies. Gagawin natin ngayon ay fermented fruit juice gamit ang mansanas. So, samahan niyo ako. Dito tayo ngayon sa likuran ng bahay at yung makikita niyo, ito yung mansanas. Kasi hindi namin kinakain lahat. Hindi naman talaga maubos namin yan. Nagsilagasan na lang sila. So, sayang naman. So, ang naisipan kong gawin, fermented fruit juice gamit ang mansanas natin. Ipunin ko lang sila. So, ito yun. Sayang naman kapag hindi natin gagamitin. Ano? Kung wala lang nahulog. Yan, nalagay ko dyan. Lalagay ko yun sa compost pit. Dadagdagan pa natin yan. Tama na yata ito. Shout out na po pala kay Maria Rina Alamarin Bigit ng Mabinay Negros Oriental. Isa po siya sa mga pamangkin ko na laging mag-encourage sa akin tungkol sa pagbablog. So maraming salamat. Ngayon po ay yan. At kay Kimberly ng Dumaguete. Maraming salamat. Isa ka rin sa nagbigay ng inspirasyon at encouragement sa pag-vlog. At salamat sa tulong mo. Ingat kayo lahat dyan sa Dumaguete. So mga kabis, tuloy na tayo. Ito na yung nakuha ko. Pero kailangan pa itong hugasan. Ang mga pinakailangan natin sito. Ito yung naipon natin mansanas. Nugasan ko nito. Brown sugar. Dahil wala akong molasses, so ito na lang. Mas maigi to kaysa yung puti. Iwain ko lang itong mansanas. Papalagay na lang natin 700 grams. Ayan. So, since 700 grams bang ng ating hiniwang mansanas, ganun din karami ang sugar na ilalagay natin. So, kumuha ko ng sa pangpakete ng kasikal. Kahit ito magtawag siya.
hahaluin lang siya. Pang drenching. So sa fermented fruit juice, pwedeng gawin yung mga prutas na hinog na, yung mga prutas na matatamis. No? Ang paborito ko dito sa paggawa ng fermented fruit juice ay itong balat ng saging. No? Banana peels, dahil ang saging mismo ay sagana sa potassium. No? Potassium ay growth hormones yan. So, nung isang araw, gumawa ako ng fermented fruit juice gamit ang balat ng saging. So, ito yun. Ginawan ko ng label. Ayan. So, yun ang itsura niya ngayon. Ayan. Amoy niya manamis-namis. So ngayon, paghahaluin ko ito silang dalawa. Ngayon tingnan ko muna kung magkakasya ba ito. Kung hindi sila magkasya ditong dalawa, itong banana peels at tsaka mansanas, maghahanap na lang ng ibang paraan para pagsama-samahin ko silang dalawa. So ngayon, ang gagawin ko, pasok ko siya dito. Lagay ko siya dito sa loob. Ang mangyayari dito, magsisimula itong mag-ferment, no? At aanihin natin ito at least 1 month or 4 weeks after. So anyway, pagkita ko naman sa inyo kung anong mangyayari dito. Palagay ko magkakasya yata kapag ilagay natin, ilagay natin itong ating balat ng saging. Ayun, so kailangan itong hahaluin paminsan-minsan, no? Huwag niyong lalagyan ng tubig at itong mga prutas magtutubig rin yan. No, in a few days makikita nyo lang matutunaw na itong sugar natin, itong asukal. So ganyan lang, haluin lang ng konti at i-level ko lang. Every now and then hahaluin ko. Pagkatapos ng 4 na linggo, titingnan natin. Natira, ilalagay ko to sa yung pinakita ko sa inyo kanina na timba na mayroong laman. Doon ko ito ihalo, kaya ididiretso ko na sa compost pit namin. Ilalagay ko to sa lilim, sa stock room. Medyo malamig doon ng konti. Mga kahabis, hanggang dito na lang. Dito na lang tatapos ang ating episode ngayon. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na mga videos natin. Pag-click yung notification bell para updated kayo sa mga videos na kung mayroon akong video na bagong upload, manonotify kayo. So, paano na? Paalam! Maraming salamat sa panonood!